Hindi lahat ng stress kailangan kim-kimin. Kaya ngayon, usapang mental health tayo kasamang millennial psychologist na gets and struggles mo dito sa All About You. Magandang araw. This is Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa episode ng All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. So bago po tayo magsimula, sisimulan na po natin yung trigger warning dahil alam kong umaga ngayon pero kailangan natin itong pag-usapan dahil marami sa mga kabataan din natin ngayon ay nakakaranas nito. Actually kahit di lang kabataan kahit mga nasa age ng adult at kahit anong age, no, common din siyang nangyayari. So, para dito sa ating letter sender, hindi siya nagpakilala. At ang question niya ay, natatakot ako sa sarili ko. Kapag ba iniisip kong gusto ko na lang maglaho, ibig bang sabihin nito ay pwedeng mangyari sa akin ng suicide? Isa sa misconception ng suicide at saka ng suicidal or yung pagiging suicidal ng isang tao ay talagang kapag pinag-usapan daw to, natatakot sila na baka lumala yung sitwasyon. Actually, opposite po ito sa mga pag-aaral. The more na pinag-uusapan natin yung mga pinagdadaanan natin, kung suicidal tayo at minsan meron tayong intention ng suicide, may tendency na mas matutulungan natin yung isang tao para hindi mangyari yun sa kanya. So, doon tayo ngayon sa mga pwede ninyong tingnan kung kailan natin siya kailangan i-watch out. Siyempre, kapag paulit-ulit yung ganitong klaseng naiisip, at the same time, yung mismong what if, biglang napapansin mo, nagsisearch ka na sa Google ng mga plano, etc. Maganda na yan na mas mabilis na tayo mag-focus dun sa solution, which is yung mag-create tayo ng safety plan. Paano ba mag-create ng safety plan? Sa safety plan, minimake sure natin na okay yung mismong paligid natin. So, i-make sure natin na hindi tayo laging mag-isa sa bahay. Hayaan mo sarili mong mag-open up sa kaibigan mo kahit through online, mag-video call ka, tawagan mo siya. Huwag mong hayaan na kinikip mo lang siya sa sarili mo. Bukod doon, kasama sa safety plan din natin, dapat meron tayo laging contact numbers. Kasama na rin dito, meron din dapat tayo na number like hotline crisis na po pwedeng makita ninyo sa ating screen. Sunod doon, nandito din dapat yung plano natin na mag-seek ng consultation sa psychologist, sa guidance counselor, o kaya naman sa psychiatrist. Sunod din dito, dapat nagpa-practice din tayo ng self-care. So ano-ano ba yung mga bagay na makakatulong sa'yo para mas gumaan yung nararamdaman mo kapag stressed out ka? Kasi may times, pwedeng lumalabas yung ganitong klaseng thoughts natin kapag sobrang stressed out din tayo. Kaya i-observe mo din yung pattern. At syempre yung pinakahuli, kapag may ganito tayong naiisip, importante na hindi naman automatically pakikinggan kagad natin siya at gagawin natin siya. Kasi ang thoughts ay hindi naman facts. Ang emotions ay hindi naman din facts. So, hayaan din natin sila na nag-a-appear sa mind, nire-recognize, ina-identify, nagre-reflect. Tapos titignan natin kung sa papaanong paraan natin mas ma-address siya. So, maraming salamat, Anon, sa mismong question mo. Dapat naman talaga wala ng shame pagdating sa ganitong klase ng usapin. So, ayun, kung meron kayong ganitong klaseng mga questions, huwag niyong kalimutan na mag-send kayo ng mismong question ninyo sa email na to na makikita ninyo sa screen. So, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming salamat. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na to.